Dito na naman tayo sa kalsada. Different day, different adventure. Alright, Sabado ngayon. It's ride day. Papunta ako sa Manawag para sa pinning ng Master Rider badge ko. Bibigyan na ako ng Master Rider after 9 years. Pagka-graduate ko 2011, hindi lang 9 years, 11, 2021, 10 taon after 10 years. Lang ma-award sa akin yung Master Rider na pin ko sa Highway Patrol. Sa wakas, Master Rider na ako. Ayun, sa usapang kalsada, habang malayo pa tayo, sa usapang kalsada, sasabihin ko kung ano yan. Ano yan? Ano yan? Yan ang double solid lane. Double solid line. Ito, broken line, di ba? Ano ibig sabihin nun? Yan. Ibig sabihin yan, ito, pag yung solid na kulay orange, kulay yellow, nasa side mo, ibig sabihin caution or bawal tumawid to the opposite lane. Gets nyo? Kasi kung pansinin mo, yan, yung liko, dalawa, double solid line. O, diba? Ibig sabihin, kaliwaan, hindi sila pwedeng mag-crossover to the opposite lane. Stop. Yan, double solid line. O, diba? Kasi meron yung mga liko, ayan o, single solid line. Ibig sabihin nun, dun sa kabilang lane, bawal na tumawid dito sa lane mo. Yun. Okay? Ano pa? Pag broken line, ibig sabihin, you can cross the line anytime. Bawa yan, nasa side ko yung solid line, which means caution ako na tatawid doon sa kabila. Dapat caution or wag. Ginawa yan para mas safe tayo lagi. Alright, ano pa yung mga katanungan nyo? FYI mga boss, FYI lang yung mga yan. Yan. Ang bridge, always ano yan, yung bridge double solid line yan lagi. Yung mga bridge natin, always yan na double solid line. Kasi it's not advisable to cross on the opposite lane. Ganon po yon. Pedestrian lane, yan. Yan ang isa sa mga inaabusong sign sa kalsada dahil hindi siya hindi tinutupad. Yung pedestrian lane, mga boss, kapag merong tao na nakaapak doon sa pedestrian lane, pag ikaw ay isang motorista, dapat ikaw ay hihinto doon sa line. Di ba may line before the pedestrian lane? Di ba may line? Dapat ikaw hihinto before the line. Hindi yung aapakan mo yung pedestrian lane. Bawal yun. Okay? Alam nyo na mga boss Meron pa. Marami pa yan. Alam nyo ba na yung kilometer post? Alam nyo na yan. Nakakita na kayo yan. Yung kilometer post, di ba may mga numero yan? Di ba may mga numero yung kilometer post natin? Meron yan. Yung unang numero sa taas, nakalagay, halimbawa, kilometer KM, nakalagay KM 400. Halimbawa, example lang, KM 400. Ibig sabihin nun, you are 400 kilometers away from kilometer 0 dito sa Luzon. Asan yung kilometer 0 natin dito sa Luzon? Nasa Luneta mga boss. Doon mismo sa harap ng Pontod, doon sa Rizal Monument, doon sa harap niya, nandun po yung kilometer post natin na 0 kilometer ng Luzon. FYI mga boss,
every time na every isla, every major isla dito sa Pilipinas, meron silang mga different na mga kilometer zero ang tawag namin doon. Meron silang mga designated kilometer zero. Sa Mindanao, ang kilometer zero, ang alam ko nasa ano eh, nasa Davao ata. Ay hindi, wait. Kilometer zero sa Mindanao. Mga Philippine Loopers, asan yung kilometer zero? I think nasa, kalimutan ko na mga boss, sorry. Sa Mindanao, nadaanan ko na yun I think eh. Tapos sa Visayas naman, meron silang mga different kilometer zero sa Visayas. Dito sa atin sa Luzon, nandun sa may Rizal. If you are southbound, pag ikaw ay southbound, going southbound, ibig sabihin papuntang Maynila, supposedly yung kilometer post nasa left side mo. Pero bakit wala akong makitang kilometer post, mga boss? Wala akong makitang kilometer post. Nasa left side ang kilometer post if you're southbound. Tama ba ako? Yes, tama ako. Sinasagot ko na yung sarili ko. Ayun, dito ulit tayo sa may Tagudin checkpoint. Iwan lang natin yung papel natin sa mga boss nating mga pulis, sa mga magigiting natin na masisipag na mga manong pulis. Iwan lang natin yun. Mamaya stay on this channel. Bro? Ha? Pupunta ako ng Pangasinan. Thank you. Thank you po. Ayan, if you're going southbound, yung kilometer post natin is last na nasabi ko, nasa left side. Pero asan yung kilometer post? Nawawala nawawala yung mga kilometer post natin. Ayan, bridge ulit. Oh, yan, di ba? Double solid line. Ayun, kilometer post 313. Okay, 313. Ibig sabihin, kilometer 313. Ibig sabihin, sabi niya, you are 313 kilometers away from kilometer 0, which is Luneta Park. Yung kilometer post naman. Ayun, tapos nakalagay sa baba niya, di ba, S1. Ibig sabihin, pag S1, you're 1 kilometer away from the next town, which is S. Yung S is Sudipen. O, di ba? Kaya pag ikaw ay halimbawa nawawala, hanap ka lang ng kilometer post, malalaman mo na kung asan ka na. Tapos malalaman mo kung ilang kilometers ka pa before the next town. Ito, yung susunod dito supposedly is 312. Countdown yan kasi magka-countdown yung yung kilometer post if you're going southbound. Parang 311 na dapat, pero nawawala ulit yung kilometer post. 311 ka-countdown yan. If you're going northbound,
counting up naman yung ano, kilometers mo. Ayun, 311 BN4. Ano ibig sabihin nun? 311 away from Manila, BN ano man next time? Bangar ba to? Balawan ba to? Ano ba next time? Nakalimutan ko na. Ano ba next town? Alright. Tapos next up, diba meron yung mga nakalagay dun sa tabing kalsada na alagay numero, malaking placard na malaking numero. Ano yun? Big sabihin nun, highway system. Yung highway system natin dito sa Pilipinas, dati pangalan nito is MacArthur Highway. I think until now MacArthur Highway pa rin naman, pero they changed ng mga pangalan ng mga highways natin, mga national highways natin. Pinalitan nila ng mga number system para mas madaling ma-distinguish, mas madaling matandaan. Ginaya nila doon sa Amerika. Doon sa Amerika kasi merong highway 49, highway 63, highway. Dito sa atin, ganoon din. Ginaya na rin nila, inadapt na nila yung nakalagay na mga pangalan ng mga highways, mga national highways natin. Ginawa na ring numero. Gaya sa yung Abra Ilocos Norte Road, kung hindi ako nagkakamali, I think that's highway 202. So hindi ako nagkakamali, I'll check it out. And then itong dinadaanan natin, which is MacArthur Highway, tingnan natin, makikita natin mamaya kung ano yung naka-ano dyan, nakalagay dyan. Bangar, BN Bangar. Okay, kilometer post. Ngayon magche-change na ulit yan sa next town. Ano ba yung next town ulit? Nawawala talaga ako, Diyos ko. Sensya na mga boss, di po ako Tegalaon yun. Abra po ako. Bangar, shout out sa mga taga Bangar dyan. Shout out, shout out. Yan, Pedsing School, school zone nakalagay. Ibig sabihin may school. Yan, di ba? Yan, school. Dapat ang ano dyan is mag-slow down ka kasi school zone. Ganon yun. Pedsing, anong ibig sabihin ng pedsing? Pedestrian crossing. Yun. Sana walang wind noise tong ano ko, mic ko. Diyos ko, inayos ko na to. Tingnan natin. Pag-uusapan natin tungkol sa mga karapatan ng mga riders. Diyos ko, karamihan ng mga riders naaabuso yan kasi hindi nila alam kung paano ipaglaban yung mga karapatan nila. In a one vlog, sa mga susunod na mga vlogs ko mga boss, I will discuss kung ano yung mga karapatan nyo na mga riders.
alam nyo kung paano ipaglaban. Kasi ang isa sa mga naaabusong sektor ngayon dito sa atin, mga riders. Ginagatasan ng mga riders. Diyos ko, rider po ako, kaya masakit. Ginagatasan na kasi sa sobrang dami ng mga riders ngayong panahon na to. Sobrang dami nang nagra-ride, sobrang dami nang nagmumotor. Ginagatasan. Kawawa silang hinuhuli dyan sa highway. I will discuss kung ano yung mga karapatan ng mga riders. Highway patrol po ako, HPGP ako, civilian ako, hindi ako police. Pero alam ko kung ano yung mga karapatan natin bilang as riders. Hindi ko po sinasabi na dahil highway patrol ako, yun ipapaglaban ko na yung ano. Hindi po. Ipapaglaban ko po yung karapatan natin bilang rider, bilang civilian.